This year mga boss, meron tayong isang decision that cost me more than 7 digits. So, ngayon mga boss, andito tayo sa isang lugar wherein isa sa investment natin, isa sa move natin this year. And ituturo ko po kayo saglit. Kung ngayon lang pala tayo nagkita mga boss. Ako nga pala si Roger Silvido. Isa po akong computer store business owner for 6 years. And right now mga boss no, ay nagsishare po ako ng mga experiences ko po patungkol po sa computer business. Ayan. So, bago ang lahat mga boss no, pakita ko muna sa inyo yung area natin. Ayan. So, ito yung bagong area natin. Ito yung magiging warehouse natin / office. So, sorry no about sa medyo messy pa yung area. Hindi pa namin na clean. Yan. So, ito yung magiging warehouse natin. Yan. Anyways, ituturo ko kayo dyan soon. Dito mga boss, possible, kukunin natin to. So, bali dito yung magiging receiving natin. So, magiging delivery area natin. So, I don't know kung saan natin to ilagay. So, baka dyan na lang. Ayan. So, bago ang lahat mga boss, no? Magsishare muna ako ng story. Nag-decision tayo, no? And then yung decision natin is sobrang expensive din siya. Sana worth it yung decision natin. So, malalaman natin yan maybe 6 months to 1 year. Ayan. So, ayan mga boss, yung current setup kasi namin, nagbabayad ako sa 4 na commercial space. Dalawang shop, tapos 2 office. So, 4 lahat. Kung nakita nyo na yung mga previous vlog ko regarding on how we improve our profit. Ayan, so isa sa ginagawa natin ngayon is syempre hahanap tayo ng paraan para malisen natin yung expenses. And the easiest way na para makasave tayo and then malisen natin yung mga expenses is instead na magre-rent ako ng 4 na space ay dito ko na sila ilalagay sa isang area. Ayun. So, bakit siya sobrang mahal, sobrang magastos? Okay, so ipapaliwanag ko po. If na-try nyo na po na mag-rent ng space, like commercial space, meron po kasi yung tinatawag na 2 months advance and 2 months deposit, di ba? So, kunwari, yung isang area is nagkakalaga ng 40K. So, meaning, prior ka na makapasok doon is magbabayad ka ng 160K para makapag-move in kayo, di ba? So, kung meron kang 4 na branch, 160 times 4, di ba? So, magkano na ba? For mga 640 na yan, di ba? Sa 4 na branch yun namin or sa 4 na commercial space na currently na kinukuha namin. So bakit ko yan sinasabi sa inyo na magiging expenses yan or loss? Diba? So currently kasi mga boss is nasa area ako wherein dito kami magre-rent. Bagong area to. Hindi pa to kasama sa yung na-count natin kanina. Ang mangyayari kasi niyan mga boss since na hindi pa kasi natapos yung kontrata namin sa 4 na commercial space na yon. So, malaking possibility niyan, hindi mo na talaga makukuha yung 2 months advance and 2 months deposit mo. 'Di ba? So, magiging loss mo na yon kasi hindi mo natapos yung yung kontrata mo. 'Di ba? So, yun yung masaklap dahil sa dahil sa move natin ngayon is di na natin yun makukuha, di ba? And, mga magkano na ba yun? 640? Current na commercial space na nire-rent namin. Hindi pa kasali dito yung bagong, kumbaga malaking house to. Malaking house, tapos gagawin naming warehouse at the same time office.
hindi pa kasali. Kasi dito mga boss, kung nakikita nyo yung mga previous na vlog ko, kami yung nagpagawa nito, kami yung nagpasimento. Ayan, meron pa mga renovation sa loob. So, medyo malaki talaga. And then, knowing na if kukuha ka ng bagong area, bagong commercial space, same pa rin, magbabayad ka ng 2 months advance, 2 months deposit, plus 2 years na contract. So, kayo na bahala yung mag-count niyan kung magkano yan lahat. Okay, so medyo malaki yung move natin this year. Anyways, I'm always positive na tama yung decision natin. Kung hindi man, edi mag-adjust tayo, 'di ba? And then, ayun lang. Ito yung sinishare ko lang sa inyo yung how expensive if gusto mong i-level up yung negosyo mo. Ganun po siya ka-expensive talaga. Ganun siya kagastos. So, hindi pa kasama dito yung mga internet, yung mga wiring. Marami kasing renovation na ginawa namin sa flooring, sa office. So, soon, itutur ko kayo. So, ngayon, nasa labas lang tayo. So, ito kasi yung magiging receiving area namin. So, merong papasok dyan na delivery. So, dito namin tatanggapin. Yan. Papasok dito yung magiging warehouse namin. So, simple simple setup lang siya. So, actually, commercial space to. Pero, kung titignan mo talaga, bahay talaga siya na malaki. Sa kontrata is, commercial talaga yung building. And which is, yun yung maganda. Ganun siya kalaki yung move natin this year. And I'm very positive na ito yung magiging simula ng kumbaga transformation ng business natin. So hindi man siya ganun ka smooth, pero sure ako na meron talaga kaming mapupuntahan. Yung ma-share ko kanina is more on sa rentals lang yun. Hindi pa kasali yung ibang mga gastusin. So, bakit ko nga pala ito sinishare sa inyo? So, sinishare ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako mga boss na if you want business growth, yan, dapat ay alam mo talaga yung numbers mo. Alam mo kung ano yung papasukin mo para hindi ka magkakamali na magdesisyon. Like for example, ngayon, nagdesisyon kami na kumuha ng bagong space. And if hindi ka financially ready, sure ako tataob talaga yung negosyo mo. Kaya matinding plano talaga yung kailangan mo dyan. Tapos, of course, isasama mo rin yung partner mo. Dapat mag-agree kayong dalawa. Or kung marami kayong partner, edi dapat mag-agree talaga kayo. So, for the meantime, dito kami maninirahan maybe 1 to 2 years. Kasi yung bahay namin, yung inuuwi lang namin doon is yung aso ko lang, si Clay. For the meantime, dito muna kami magsistay. And then, pag medyo okay na lahat ng operations, then pwede na kaming bumalik doon. Technically mga boss, isasara ko yung 2 branch ko. So, magiging another content natin yan. So, stay tuned dahil isasama ko rin kayo during sa pag-close natin sa 2 branch natin. During sa renovation, during sa pag-move out natin, pagtanggal ng mga stocks natin, and then dadalhin natin dito. So, isasama ko kayo. Ang kalaban kasi natin dito mga boss, kapag hindi ka handa mga desisyon mo, kung meron kang gusto na business improvement, business growth, business expansion, tapos hindi ka ready, hindi ka pa handa personally, financially, emotionally, then baka magkukolapse yung negosyo mo. Ako, isa sa pinaniniwalaan ko mga boss na before you decide, dapat ay planuhin mo talaga ng maigi. Okay? Kasi nakasalalay dyan yung future ng company mo, future ng mga tao mo, and future ng magiging partners mo. More often, dito na tayo magbablog dahil possible yung nakikita ko na scenario dito is possible dito rin kami magbibuild. Kapag meron kaming orders, dito namin i-prepare.
So ngayon, medyo, ano pa to, medyo makalat pa. Anyways, kami na bahala mag-cleaning. So, ito yung magiging maliit nating office. Dito tayo maglalagay ng display. Yan oh, hindi pa to natapos kasi. So, maliit na display area lang to. Yan. So, at least kapag meron tayong customer na pupunta dito, at least meron silang makikita mga stocks. So, maybe next week try natin na paunti-unti no na mag-transfer ng mga stocks dito. So, ayun lang mga boss no. Sana meron ka nakuha sa video natin today. And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss. Bye-bye.